law. At nandun pa rin tayo sa first. Ano yung first spiritual law? Sa 4SL natin? Iniibig tayo ng Diyos. Amen. And last time, tinuro ni Ma'am Judy, is, ano yung part 1? Binanggit ni, tinanong ni Paz kanina. We don't deserve yung first law. Ayan, yung first law. We don't deserve. And ngayon, ang topic natin ngayon is doon pa rin, but ang title niya is, may PowerPoint ba tayo? Yan, because God doesn't show favoritism. Yan. Objective natin, yan, makita ng bawat isa ang kalagahan ng unang tuntunin at ng pagbabahagi nito sa iba, which is makita natin yung kalagahan ng pag-ibig ng Diyos at yung dalawang pag-ibig ng Diyos. Ano yung una? Yung magandang plano ng Diyos. Yung una, katagumpayan dito sa mundo. At ikalawa, is buhay na walang hanggan. Hatang-hata ba yung malat ko? Hindi naman. And objective natin. At questions. Sige, next ano na natin. Yan. Sino ang favorite person mo? Yan. Yan. Tanongin nyo nga, sino ba ang favorite person nyo? Mga favorite na tao. Yan. Pwede rin sa mga hayop. Yan. Kung may mga paboritong hayop. Pero mostly sa tao, pag-uusapan natin. Dahil tao mga na topic natin yan. Marami tayong maging pwedeng favorite. It's not naman ano lang naman. Pwede sa mga artista, di ba? Sa mga politician, mga sikat na tao na kilala natin na pwede natin minsan nagiging favorite person natin. And hindi lang naman sa kanila, either sa family natin, minsan kung sa anak din natin, sa anak natin, mga sa magkakapatid, possible, sa mga relatives at sa mga kaibigan natin. May mga favorite friends tayo. Yan. Almost natin meron naman, di ba? Pero ano ibig sabihin ng favorite? Pag may favorite tayo na person. Yan. Sabi rito sa next slide, ibig sabihin niyan, a person who treated with special kindness. Kumbaga, pag daw may favorite tayo, gusto natin laging maganda yung nangyayari sa taong ito. Kumbaga, laging nasa ayos siya, gusto natin. Parang ayaw natin siyang papahamak or masaktan. Minsan, either pinagtatanggol pa natin kapag may nangaaway sa kanya, di ba? Kasi nga, favorite natin eh. Ibig sabihin ng favorite. Kumbaga, tapos minsan, kahit na dahil sa sobrang close nyo, favorite mo siya, kahit na minsan may mali na rin yung kaklose mo na yon, yung taong favorite mo na yon, is minsan nagiging yung sulsul o napapagtanggol pa natin. Dahil close nga natin. Di ba? Ayun yung sabihin ng pagiging may favoritism. Pero may tanong ako. Hulaan ko kung sino pinaka-favorite nyo. Sino pinaka-favorite yung tao? Hulaan ko. Possible, ito yung mga favorite yung tao. Hulaan ko sino? Sige, sa next slide tayo. Next slide. Yan. Our greatest favorite is ourselves. Tama po ba? Possible ba? Kumbaga, yung sarili natin, yung pinaka-paborito natin. Paano ba? Kanyari, di ba, may kaway tayo. Siyempre, unang-una, yung mga pangit agad ng kabilang side, yung titignan natin. Yung sarili natin, hindi natin titignan, di ba? Parang, ayun, nagigits yung point na parang nagiging favoritism natin yung sarili natin. Yan. Baga, mahilig daw tayo mag-compare sa iba, lalo na kapag may nakaalitan tayo, may nasaktan tayo, mahilig natin i-compare yung sarili natin sa kanila. Paano natin na i-compare? Na madalas sabi rito, madalas nating sinasabi, hindi naman ako katulad ng taong iyan. Nagigets natin? Hindi naman ako katulad ng tao na yan. Yung tao na nga yan eh. Mas sinungaling yan eh. Mas marami, mas nga yan eh. Mas matindi pa kaysa sa akin. Parang nako-compare natin eh. Yan nga eh. Pumapatay yan eh. Nahayop ng tao eh. Di ba? Matindi nga yan magsalita. Bastos nga yung tao nga yan eh. Di ba ganon? Parang minsan nako-compare natin sa sarili natin. Lalo kapag nakakaaway natin yung taong yun. Nagigets natin? Pero daw, kapag naman daw, tayo yung nagkakasala, madalas na sinasabi natin, kunyari, yung isipin yung kunyari tayo nagkakasala. Di ba nga dahil favorite natin sarili natin.
ano ba yung example, madalas kasa. Kunyari, tumikim lang naman ako ng alak. Maga, isang beses lang ako nag-yosi. Ano lang, tagal-tagal. Halos yung tanong ako, hindi ako nag-yosi. Hindi pa pagbigyan. Para once a year lang ako nakashot. Shot lang yan, ha? Eh, yung iba nga, tingin mo, araw-araw, nauubos yung pera sa alak. Sa bisyo nila. Nagigets yung point, yung nagiging, parang, depend mo yung sarili mo. Parang, nagiging favorite. Favoritism mo yung sarili mo. Ano pa ibang example para mas malawa natin? Kunyari, sa mga anak. Yung nagsinungaling ka isang beses na magulang mo. Sabi mo na, hindi naman ganun ka big deal, hindi naman ganun kalala yung kasinungalingan ko. Isang beses lang, para 20 pesos. Baga, 20 pesos lang kinuha ko. Ibang anak nga dyan, halos binabastos na yung magulang. Nagigets natin, yung comparison, pagka naiko-compare natin, yung sarili natin. Na kahit na gano'n lang naman ginagawa mo, pero dahil nakikita mo ibang tao, kino-compare mo sa malalaki. Ano pa ibang example? Sa pagiging Christian naman. Kunyari, maisip. Pagiging Christian, kunyari, para tinanong ka ng leader, kamusta Bible reading mo? Tapos wala kang devotion 3 days. Kulang ka. Para 3 days lang naman. Makagalit kayo, maka-react kayo. Ibang Christian, may kakilala nga akong Christian, hindi mo nagde-devotion. Buti nga ako nagde-devotion. May mga ganung dahilan ba tayo minsan na naiko-compare natin yung sarili natin sa mga mas malalalang tao. Yan. Nagigets yung pagiging favoritism mo sa sarili mo na parang dahil favorite mo yung sarili mo, parang dinedepend mo. Wait lang. Parang nadidepend natin yung sarili natin na nagiging favoritism natin, which is sa worldly, normal. Kasi parang natural sa behavior ng tao yung pagiging defensive. Parang nagiging normal yung defensive na kasi para ma-feel nila na safe sila or okay lang sila na di naman siya ganun kasama. Di naman siya ganun kasama. Pero ang problem, dahil sa mindset natin na ganun, na nagiging mindset natin, is hindi natin alam, is nabubulag na pala tayo sa sin, sa kasalanan. Kasi alam naman natin na malaki o maliit is sin, di ba? Na babasa natin lagi yan sa Bible. And parang dahil sa mindset natin na ganun, naiisip natin, nabubulag tayo ng kaaway na problem, binubulag tayo ng kaaway sa sin na hindi natin nakikita na meron din tayong mali sa part na kahit na maliit lamang. And ang problema, pag nabubulag na tayo, nadadagdagan pa tayo ng ng pride. Kumbaga, sa halip na nagpapakumbaba tayo, is nagiging ma-pride pa tayo, nagiging defensive pa tayo sa maliit na sin na sa atin. Na mali pa rin. At minsan, dahil nga maliit lang naman, parang di naman ganun ka big deal, is minsan parang naisip natin na may favor pa naman ang Lord din sa atin. Parang favor pa naman, di naman ako tulad ng iba na talagang matinding gumawa ng kasalanan, matinding magmura, matinding mambastos, talagang makapatay, tipong violente. Ako, ito lang naman ako, nagsinungaling naman ako, maliit lang. Yeah? Konti lang naman, konti kasalanan. Tapos minsan nagiging natin, yung favor ng Lord is naiisip natin is nadun pa rin sa atin. Which is mali. Mali, madaling sabi. But it's not. Kasi, yung title natin, which is key verse din natin, yan. Makikita sa Romans 2:11, God does not show favoritism. Hindi siya nag-show ng favoritism. Na kahit nasasabi mong maliit lang na may kasalanan mo, hindi. Sin is still sin. Yan. Hindi naman sasabihin ng Lord sa atin na
anak, konti lang na may sin mo, goods na yan, punta ka na sa langit. Hindi naman sasabihin ni God sa atin yan. And hindi rin naman na tayo mapapansin dahil yung ibang tao mas malalala. Kasi yung sin naman natin, di na ito kapansin-pansin. Hindi naman din sasabihin sa atin ng Lord yan. What I mean, hindi naman siya pansinado ng Lord. Walang ganun. Kasi malit lang naman yung sin, hindi ganun. Lahat ng bagay is nakikita ng Lord. Sabi nga, sa Romans 2:11, ba't nasabi ni Paul to? Kasi sa New Testament, sa Jewish culture, daw sa time, mga paniniwala ng Jewish na dahil ang favor naman ng Lord is nasa kanila na. Baga noon sa time na yan. So ang mindset ng Jewish people na to is they are God chosen. Pinili sila. So automatic feeling nila ligtas na sila. Which is nagiging assuming sila. Yeah, parang Pero si Paul he corrected it sa verse na yan. Na sinasabi nope, not even you are exempt. God's justice applied to all, even Jews or Gentile. Kaya nasabi yan ng God, kaya sinabi yan, for God does not show favoritism. Sa Romans 2:11. Si Lord, alam naman natin na hindi bias si Lord pagdating sa kasalanan. Di ba? Alam naman natin na yan. Hindi mahalaga kahit na may titulo ka na, kahit mayaman ka, kahit na tagumpay ka sa buhay mo, kahit na either Christian di ba? Tapos kahit na minsan yung mga na-appoint ni Lord, di ba? Yung mga either them. Hindi ligtas. Hindi sa ligtas. Nasa pa rin, God not show them as na may favoritism. Na kapag nagkasala yung tao na yun, di sabihin, dahil naglilingkod ka, is okay ka. Naunawaan po natin. Sabi dito, ang mahalaga, wala kang kasalanan. True repentance. Ito pa isa sa key verse natin sa Deuteronomy 1:16-17. And hear the disputes between you, people, and pakibasa nga po. Sorry. Okay, 1, 2, 3. In this verse, pinapakita na si Lord hindi siya bias, even you are a Jewish, even yun, isa ka Hudyo. Kasi on that time din kung babasahin natin sa 1 na yan, chapter 1, nagiging unfair sila kasi yung sa mga kapwa nila, Hudyo. Tama po ba, Pas? Then, nagiging bias sila bias sila sa Hudyo. Yun nga. Na parang pag foreigner ka, madaling sabi, foreigner, Gentiles na lang, alam naman Gentiles, kapag Gentiles ka, kinakampihan agad nila yung kapwa nila Hudyo. And, ayun nga, sinabi ni Lord na huwag maging bias, madaling sabi. And sa pagpapakita ng verse na si Lord, hindi bias kahit ng mga taga-Hudyo. Sabi nito, this is show that God doesn't treat people differently based kung gano'n sila ka-importante. At i-judge niya ayon sa fairly, sa patas, lahat, even Jew or Gentiles. Yan. Next. Ayan. Next. Ayan. Message na tayo. Okay. Miss ba ako?
Okay, kaya to. Ayan. Okay. Nauna tayo ni pagiging hindi favoritism ni Lord. Ayan. Okay, sa number 1 natin, may mga character, may mga sample tayo na character na si Lord, hindi siya nagpapakita ng favoritism. Una, mga taong akala natin na na-receive na nila ang first spiritual law. Tama ba? Mga taong akala natin na na-receive na nila ang first spiritual law. Dahil ang topic natin ay unang tuntunin. Diba? Ano yung dalawa? Katagumpayan sa mundo at kaligtasan sa langit. Ito sa atin. Minsan sa mga paniniwala natin, sa personal point of view natin, akala natin na ligtas na sila at nasa favor or favorite na sila ng Lord. Is makikita natin yung mga churches goers na akala natin, isama na natin yung mga yung mga hindi man personal ito, pero sa iba rin. Akala natin yung may mga taong atin ng atin, di ba? Mga active sa church. Baga may ministry, pero wala silang relationship sa Lord. Maraming ganyan na Christian ngayon, di ba? Maraming para lang dumami tao, wala silang pakialam. Pero napakaswerte natin sa ROA, amen, na higpit talaga natin pagdating sa relationship ng Lord. Sa devotion, isa na yan. Kaya napakahalaga po ng devotion dahil doon natin doon natin makukuha yung relationship natin sa Lord. Doon natin mas makikilala si Jesus. Pero may mga tao nga, sabi ko nga, naakala nila na porkit umaati na sila, porkit nami-minister na sila, ligtas na. Pero hindi. Dahil mali po yun, lalo sa mauna yan. Hindi makukuha doon ng kaligtasan. Yung unang tuntunin natin na yan pa yung mga sa Biblia, sa Bible, sa mga Pharisees. Baga, lalo nung time ni Jesus, sa time nila, talagang they're not believing in Jesus. Ang mga Pharisees is napaka-active, napaka-religious person nila. Pero spiritually, empty talaga sila. Yan, sabi nga sa verse, nakasulat dyan sa Matthew 15:8, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Di ba? Parang wala silang spiritual, patay yung spiritual nila. Dahil mga Israelites, yan, isa pa dahil feeling nila, nasa kanila si God dahil sila lang yung time, lalo nung Israelites, di ba? Pero kung papansinin natin, laging on and off ang Israelites. Parang lagi sila nasasakop, di ba? Noong time na yan, kasi di ba nagiging rebelde sila, nawawala yung plan ng Lord sa kanila sa unang tuntunin. Tapos yung yung kay Moises din, sa time ni Moises, yung mga taga-Israel, na halos nagtagal sila, di ba? Na hindi namatay na yung ibang generation na hindi na man lang na kamtan o nakita yung promised land para sa kanila. And isa rin sa mga nagiging kala natin na ligtas na, actually, pang-Christian, pwede. Pang-Christian din, pwede. Nakikita nila yung blessings. Baga, yung ikapat, rich and successful. Na akala natin yung tao, porkit nagiging successful, kunyari, sabihin natin umaten na ng church, tapos nagiging tagumpay. Hindi siya, ibig sabihin, goods na siya. Kasi personal relationship ang mahalaga. Kaya hindi natin pwede i-judge din yung tao na either ligtas siya o hindi. Because personally kasi ang kaligtasan natin na ikaw, between you and the Lord, ang nakakaalam. Kaya hindi natin pwedeng basihan. Kaya gusto natin hayuan yung tao na to, parang alam naman natin na umaten na ng church, tapos nakikita natin, okay, tapos i-skip na natin. Minsan, pwede pa rin natin siyang hayuan din na di natin alam. Mamaya, may tatapi ko rin yan. Pero ang point ko, di natin, sabihin, hindi porket mapera o mayaman, successful, influencer, pero empty pa rin naman di spiritual nila. Kasi minsan nagiging basihan natin yung pagiging tagumpay. Kunyari, example, nakita natin na, grabe na may tao to mayaman, blessed na blessed ni Lord. Diba? Parang blessed na blessed, na parang nasa kanya yung favor ng Lord.
Pero minsan hindi. Kasi ang blessing minsan it is either trials or pagsubok sa kanya kung paano niyo ba i-handle, or pwedeng pang distract din sa kanya pang pagsubok. Sabi nga sa Mark 8:36, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul. Yan. Ito yung mga tao na pwedeng mukhang favorite sila sa panlabas, pero yung mga puso naman nila is hindi nila kilala si Lord. Yan, ito sa number 1, mga taong akala natin na-receive na nila yung first spiritual law. Actually, tingnan din natin yung sarili natin. Actually, personal kasi ito eh. Tingnan din natin sarili natin kung baka isa na tayo sa mga ganyan. Baka namamali na tayo ng mindset natin. At minsan kung na-judge naman natin ng tao na ganun. Yan. Kalawa, yan, mga taong akala natin wala nang pag-asa sa first spiritual law. Mga taong akala natin hindi na sila gusto ng Lord. Kasi parang parang ang lala na nila eh. Di ba? Parang mga taong wala ng pag-asa. Mga example natin dyan, eto pa rin, ngayon pa lang ba? Ayan, yung alam na natin, adulterous woman. Si Zacchaeus, ano ba to? Si Zacchaeus. Yung tax ba yan? Oo, yung corruption. Ayan, sa corruption. Kilala naman natin yan na laging binabanggit sa Daywatch. Si pangalan ulit? Erica, na dating witch na naging Christian na. And yung mga former LGTB or mga bading bakla, actually kasama na rin yung mga ex-convict, yung mga nakulong, drug lord, na tingin natin na akala natin walang-wala ng pag-asa. Baga, minsan na-judge na rin natin sila. Tipong, huwag na natin pansinin yan. Mukhang posible na yan eh. Yan. Mga taong, pero ito po is mga tao din pwedeng mabago ng Lord. Actually, pag itong mga tao na to nababago, ito pa yung matitindi gamitin ng Lord eh. Kaya na rin tayo. Kaya mag-drugs na rin tayo. Joke lang. Joke lang. Joke lang po online. Ayan. Okay. Di ba talagang, pero di ba totoo naman pag mga talagang pag sila nagpatotoo, talagang titindi nila. Madaling sabi, hindi makikita yung favoritism sa mga kung ano yung estado ng tao. Sabi nga rito, sabi sa Luke 5:32, Jesus not come here para sa mga sa righteous, pero naparito siya sa mga sinner to repent, para mag-repent. Kaya pinapakita talaga ng Lord na wala siyang kabayas-bayas. Pagdating sa spiritual law natin sa number 1. Ikatlo natin, mga taong akala natin hindi siguro favorite ng Lord. Yan, si David, widows, 2 coins. Ito yung mga taong possible na, ito naman yung mga taong possible na Christian na. Tama ako. Ito yung mga taong Christian na. Pero parang hindi napapansin natin parang dahil lang siya, nonchalant lang siya pag titignan natin. Parang tahimik lang or yung tao to mahirap, tagal ng Christian pero mahirap pa rin. Parang nakikita, kasi minsan tayo nagbe-base di ba nga? Parang pag nakikita natin Christian nasa kanya i-favor kaya ng Lord. Parang may mga question tayo na ganyan. Mga taong tahimik, yan. Pero tulad nga ng David, di ba? Ano ba example kay David? Siya, naparapisay siya na king. Sa halip, di ba, sa mga magkakapatid, siyang bata eh. Tapos siyang nagtutupa, pero yung mga kapatid niya talagang matitikas. Di ba? Pero siya pa rin na napili na maging king. Tapos eto pa sa widow with 2 coins. Di ba? Mahirap siya, di ba? Pero binigay niya yung 2 coins na ayun na lamang yung pera niya. And sabi nga ni Jesus sa kanya, she gave more
than all of them. Sa mga tao nagbigay ng bahagi lamang na kanilang yaman. Sabi sa Luke 21, 1-4. Isa pa kay Mary Magdalene ba to? Isa buhok. Ayan. Ayan, kay Mary din, di ba? Parang nare-reject siya ng mga tao. Yung mga apostle pa yun, di ba? Yung mga apostle mo nag-reject siya kaya. Nare-reject siya, pero siya, bagay heart niya talaga, yung desire niya na and sabi nga ni God sa kanya, alalahanin niya yan, yung ginawa ni Mary Magdalene. Akala natin nonchalant lang yung mga taong to, either mahihirap or introvert, yung mga most introvert, pero di natin alam, is ano siya, ano rin relationship sila sa Lord. Kaya hindi natin makikita sa panlabas yung personal relationship natin sa Lord. Pero hindi naman, yung mga obvious naman talaga, yung mga nakikita talaga nagkakasala. Ika-apat natin, at ako'y time's up na, mga taong akala nating wala ng chance ulit manumbalik. Ito naman, although Christian pa rin to, mga chance na akala natin, ito ni mga dati nagpagamit, pero nawala. Yan. Mga sila David, di ba, nagkasala sila. Si David, nangalunya. Tapos sino ba si Jonas? Yung tumakas, di ba? Yung tumakas siya sa tawag ni Lord sa kanya. And sino isa? Hindi ko makita rito. Si Peter, yan. Yung nagtatwa, nag-deny. Natingin natin, yung mga backslider, is wala nang ka-chance dahil matigas na yung ugat nila. May mga alam natin, mga dating Christian, tas minsan mahirap bumalik, minsan, siya ba mindset na ganun, parang dati na Christian, pero actually sila pa parang tingin natin sila pa mas hirap bumalik dahil nga na-experience na nila. Mali yung ganung mindset. Ayan. Ayan, tinama ko rin yung mindset ko. Mali yung ganung mindset na may chance pa rin sila sa Lord. Dahil ang Lord is walang favoritism. Yan, application na tayo. Application, do not look at self as God favorite. Ito yung sa number 1 na point ko sa message. Natatandaan nyo ba 4? Yung mga churchgoers, Pharisees, Israelites. Sino pa isa? Kalimutan ko rin. Oo, yung mga successful. Yan. Huwag natin tignan yung sarili natin kung ganun tayo. Kanyari, active ka sa church, mapera ka, tingin mo, favor ng Lord. Ang Lord talaga lagi na doon ng favor. Hindi, minsan habag lang yun. Pag nabibless ka, minsan habag yun, hindi favor. Tapos gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Kaya huwag natin samantalayin yung habag ng Lord. Mahirap yan. Tapos kiniklaim natin, nabibless pa rin ako ng Lord. Hindi. Mali yung ganun mindset, ha? Lalo pag nagkaalam mo sa sarili mo, nasa sin pa rin tayo. Yan. Next. Sa second application natin, huwag magkaroon ng favoritism kapag yung 3C natin, conquest. Sa conquest, huwag tayong mapili sa mga tao na hinahayuan natin, na feeling natin, minsan nakakatakot. O feeling natin, minsan, Christian naman na to, hindi na natin kailangang hayuan. Kaya natanong mo, hi, ano mo? Christian, sige, thank you. Ganun, di ba? Minsan ganun, Christian na pala, okay. Tuloy pa rin natin po ang pag-share natin. Kasi, hindi natin alam yung sitwasyon ng hinahayuan natin. Na minsan, hindi natin alam, nasa lulok na talaga, mababasag na talaga siya, na down na talaga siya. And, isa rin sa mga reason na yun nga, para ma-sharean din natin sila. Encouragement for them. Kaya, kahit kahit gano'n natin kakilala, kahit alam natin na nalaman natin, nagmi-minister pa rin, tuloy pa rin natin sharing natin. Kahit alam natin parang active naman sa church, share pa din natin ang 4SL. Ganun din sa consolidate. Ano ba? Walang favoritism na, papahayuan mo sa papakonsolidate mo sa iba. Kaya na pakonsolidate mo, parang namimili. Ayan. Parang same lang din sila sa pagka-core group. Na may favoritism tayo na tao na laging eto na lang yung pinapaboran natin. Lalo kapag may mga eto na lang, siya na lang. Yan, naunawa natin. Alisin natin yung pagiging favoritism natin. Kahit na alam natin nakakainis yung tao. Kahit na, buti pa ito, mabait, eto hindi.
Hindi, cancel natin yung ganung mindset. Huwag tayo maging bias. Dahil si Lord hindi naman bias. Yan, believers must not show favoritism. Next. Yan, conclusion na tayo. Yan. Isa mga example natin si Jesus. Sabi nila. Through Jesus, we can reflect God's heart, showing love and fairness to all without favoritism. Sabi sa Luke 23:43, Jesus said to him, I tell you the truth. Today you will be with me in the paradise. Ayan. Si Jesus is a perfect example na pagiging wala siyang favoritism. Na lahat, mga kahit mga kababaihan, sinashare niya, tinutulungan niya mga may kapansanan, kahit yung mga Pharisees, sinashare niya. Even foreigners, mga Gentiles, na hindi siya nagpakita ng pagiging bias sa bawat tao. Dahil yung cross ginawa niya para sa lahat. Hindi siya sa pinili lang, pero sa lahat. Kaya sabi sa John 7:24, do not judge by the appearance, but judge with the right judgment. Wala siyang pinili. Kaya sa atin, maging ganun din tayo sa buhay natin as Jesus natin bilang example na siya. Kasi ang first spiritual law na katagumpayan sa lupa at kaligtasan sa langit is para po sa lahat. Ibinigay niya yon sa lahat. Kaya tayo, alisin natin yung pagiging favoritism ng mindset natin sa topic natin sa lahat kanina. Naunawaan po ba natin? Yan. God bless everyone. Praise. Ayan po, worship team, sige po, panik na po tayo. Parang more on evaluation na lang po yung gawin natin kasi napaka-complete naman yung pagkaka-share ni Brother Ezra. So habang ako personally, habang nagsha-share siya, sabi ko, buti na lang, walang favoritism si Lord. Yun yung naisip ko, habang nakikita ko yung lahat ng mga tao na binigyan niya ng chance. No, na parang, sabi ko, paano na lang kung may favoritism si Lord? Kasi nakita ko yung sarili ko, isa ako dun eh. Isa ako dun sa 4 na yon. Na ngayon, evaluate natin yung sarili natin. Saan ka dun sa 4? Sige nga, saan ka dun sa ano yung number 1? Mga taong akala nating na-receive na nila ang first spiritual law. Pero buti na lang, buhay pa tayo kung nasa 1 ka. Sinong nasa 1? O hindi, amen. Yung mga nasa online, sagot kayo, nasan kayo? Kung nasa 1 tayo, buhay pa tayo. May chance pa tayo, di ba? Sa number 2, mga taong akala nating wala ng pag-asa sa first spiritual law. Sino yung nandun dati? Yung akala mo, wala ng pag-asa yung buhay mo. Wala ka ng pag-asang magbago. Pero binago ka pa rin ni Lord. Amen. Sino yung nasa number 3 na akala mo hindi ka siguro favorite kasi sobrang hirap ng buhay mo. Minsan napapatanong ka na, Lord, bakit mo pa ako binuhay? Thank you sa mga nagtataas. Ba't ganito yung buhay namin? Pero binago ni Lord yun. Diba? Binigyan ka niya ng hope. Pinakita niya sa'yo na pwede kang magtagumpay. At yung hope na babalik siya at babalikan ka niya. Diba? And yung number 4, sino sa inyo yung nawala sa Lord? Nakakala mo di ka na makakabalik, pero binalik ka niya. Diba? No? Parang maisip mo na, buti na lang, Lord, wala kang favorite. Kasi kung may favorite ka, wala kami ngayon. Diba? Kaya sa oras na to, para sa ating lahat, pasalamatan natin si Lord. Bago tayo mamaya may activity tayo for other people. Ang sarap umabot ng ibang tao kasi una kang inabot ni Lord. Kaya nga yung kanta natin, ikaw lamang eh. Una siyang nagtiwala sa atin. 'Di ba? Paano ka makapaglingkod sa iba pag nakita mo na hindi ka naman, kung merong favorite ganito, tingnan nyo, kung merong favorite si Lord, tingin mo makakasama ka.
Di ba? Kung makakaroon lang ng favoritism si Lord, tingin mo makakasama ka. Di ba? Pero dahil wala siyang favoritism, kasama tayo. Amen. At ganoon din yung mga tao sa labas. Dahil wala siyang favoritism, kasama din sila sa plano ng first spiritual law ni Lord. Kasama din sila sa buhay na may katagumpayan, kasama rin sila sa buhay na walang hanggan. Ang sarap i-share. Kaya nga sabi ni Lord, freely you receive, freely you give. Amen? So sa oras pong ito, pwede po ba tayong tumayo lahat at sambahin po natin ang Panginoon? Bago po tayo mag-worship, pwede po ba tayong mag-thank you sa Lord? Thank you, Lord, kasi nandun ako sa banggitin mo kung nasan ka. Andun ako sa number 1, kung nasa 1 ka. No, akala mo, na-receive mo na yung first spiritual law. Pero thank you, Lord, kasi inaayos mo yung relasyon ko sa'yo ngayon para totoong matanggap ko yung first spiritual law. Kung nasa number 2 ka naman, thank you, Lord, na akala ko wala na akong pag-asa noon. Pero binigyan mo po ako ng pag-asa para mabago. At binago mo ako. Kung nasa number 3 ka, thank you, Lord, na akala ko hindi mo ako favorite, akala ko hindi mo ako mahal dahil sa mga hirap na pinagdaanan ko. Pero salamat na binigyan mo ako ng katagumpayan at ngayon ay nagtatagumpay ako. Kung ikaw yung nasa 4, thank you, Lord, na akala ko wala nang chance akong makabalik ulit. Pero thank you, Lord, na binalik mo ko ulit. Salamat sa pagtitiwala. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Kaya patuloy kitang sasambahin sa oras na ito. Awitin po natin ito sa Panginoon. Ako'y naririto. Thank you, Lord. Upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan sa mo. kabutihan mo. Thank you, Lord, na hindi ka nagkaroon ng favorite. Naririto upang magpuri sa iyo. Tagapin niyo po ang aming awit ngayong gabing ito, Sa Panginoon. kabanalan mo, Maglilingkod kami sa iyo, God. nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa Gawin po nating panalangin ng awit na O ito. Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Bago po tayo magpatuloy sa pag-awit, pwede po tayong gumawa ng commitment sa oras na to na Lord, ngayon maglilingkod ako ng totoo na may dahil ako'y pinili mo, Panginoon. Maghahayo ako, yung mga hindi ko ginagawa sa balasing, gagawin ko na po ngayon. Magko-consolidate ako, magko-core group ako, dahil pinagkatiwalaan mo ako, dahil binigyan mo yung first spiritual law sa akin kahit hindi ko deserve na maging favorite mo dahil wala kang favoritism, oh God. Gagawin ko to bilang aking commitment sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Gagawin ko to para sa'yo. Sige po, sabihin natin yon at muli nating awitin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Salamat, Panginoon. Ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti
gumawa ng ganong commitment ngayon, pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay? Sa oras pong ito, Lord, pinagpe-pray ko po ang